Ang significance nini nga event, nini nga season maogi angay pamalandungan. Ang pagkatao ni Jesus muhatag gid kini og dako kaayo nga celebration kanato sa tibuok kalibutan. So much rejoicing tungod kay mao kini nga takna gitawag kini sa history nga turning point. Turning point kay dinhi nagsugod ang tanan. Sa pagnaog ni Jesus sa pagpadala sa amahan sa iyahang anak dinhi sa kalibutan, diha nagsugod ang tanan. Nagsugod ang tanang solusyon sa problema sa tao. Nagsugod og kausab ang kalibutan kana nga moment when things start to change. Mga kausaban was put into motion. Mo nang nindot yun kaayo hinumdum. Kining Christmas is a time to ponder. Hinuktukan ginatog maayo ang iyahang significance, ang iyahang pagkaimportante. Kung musipya tanini mo nang magkawala na ang kanindot sa Christmas, mawala na ang tinuod nga mensahe o mahog na ta nga ang atong pag-celebrate mura nag sa kalibutan na nga celebration, secular or cultural nga celebration, dili na Christian nga celebration. Culture na tungod kay diha na ma-focus sa food, fun and festivities, sa mga gifts, sa mga pabuto. Labi na gyud panahon sa Christmas, instead of counting God's blessing, we are counting gift, money, even we are counting calories. Kay daghang gyud makaon nang taknaa. Makita nimo nga ang celebration gani secularized, magkahinay gyud. Tanaw nimo karong Pasko di na man gyud kayo pareha sa una. Lahi gyud ang environment basta Pasko. Karon murag bugnaw-bugnaw naman ang mga tao. Di na gyud kaayo nga smiling kanunay. Karon makita nimo sa Facebook puros mga negative unya, puros mangayog pinaskuhan, pagpadungog-dungog. Mo nang magkahinay gyud ang pag-celebrate tungod kay kalibutanon man nga pamaagi. Pero kung Christian way, mas muinit ug mas mudasig pagyud ang atong pagkinabuhi diha sa Ginoo as we ponder, no, as we remember nga mahimo gyung fresko kanunay sa atong panumduman ang wonder sa pag-ani ni Jesus. Nga ang pag-ani ni Jesus puno gyud sa mga katingalahang butang, puno sa mga simbolo nga makahatag og kalipay gayud nga moingon gyud ka grabe ang gibuhat sa Ginoo. Pasko nindot gyud kay pasalamat. Idaig no ihimaya tungod kay di mapugnan because you have that sense of awe and wonder sa pag-ani ni Jesus sa kalibutan. Mo nang Christmas time is a time to ponder aron ma-reawaken no ang atong sense of awe. Mabalik nato og experience kadtong mga katingalahang butang aron kita madasigon gayud nga nag-celebrate nini. O gisgutan nato na miagi sa nangahuman nato nga mga mensahe nga the spirit of Christmas na reawaken na pud ta nga ang Christmas is about experiencing the spirit of joy, no, kalipay, the spirit of peace, the spirit of thankfulness. Unya last Sunday is the spirit of giving. Ano ninatag na tanaw nato ning dako kayo kahimuan gyud the spirit of love. Espiritu sa gugma. Christmas is experiencing the spirit of love. Og ang text nga nag-encapsulate niya na imong is-summarize the whole Bible sa text ang very important kay nga ang tanan na di malimtan. John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Kana nga bersikulo ang sentro gayud sa tibuok Biblia. John 3:16. O kang alalay ana nga text nasa 1 John 4:7 to 11. Tanaw na to dinhi unsa gyud kining espiritu sa gugma, unsa gyud kining gugma nga gipadayag niadtong 2000 na katuig ang milabay. Una, unsa kini nga gugma na establish, asa kini gikan, asa kini nag-exist. Sa verse 7, ingon diha, dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Love comes from God. It comes from heaven. Gikan sa langit, gikan sa taas. Ingon diha sa verse 8, for God is love. Ang love, isa siya sa mga dako kaayo nga attribute sa Ginoo. God is just, God is holy, God is love. God is love. Dako kaayo gyud kahimuan ug kausaban sa pag-ani ni Jesus sa kalibutan. God is love. Diya siya nag-originate sa langit. Dapat kana gyud ang pundasyon sa atong pagkinabuhi. Siya gyud ang basis, no? Siya ang ugat sa tanan natong pagkinabuhi. Pagkinabuhi sa kalibutan, pagkinabuhi sa tao. Mo nang pag-ingon nato nga unsay kalambigitan sa Christmas o love, piting dako ang tubagan na
everything. Tanan tungod kay everything has to do. Tanan nga gihimo sa Ginoo alang kanato, gumi ka na sa iyang gugma. Every work He has done no sa kalibutan, labi na sa pag-iyang pagpadala kang Hesus sa krus, tungod na sa iyang gugma kanato. Everything Jesus did for us no sa tanan gibuhat ni Kristo, nganhi kanato, gumi ka na sa iyang gugma. Everything nga mahitabo sa imong kinabuhi nga iyahang gitugutan tungod na sa iyahang gugma. And even judgment is an act of love. Bisan pa ang paghukom, act of love na sa Ginoo. Ang love mao gi pundasyon bisag unsay panghitabo sa kalibutan. Karong panahon na we are divided, daghay denomination, daghay mga doctrine, daghay theology, sa ragyod ang dapat foundation niya na love. Kay kung naa ang love, wa gid nay gubot. Love will bridge the gap, will bridge ang mga differences nato. Ang love gid ang tubag niya na. Ang gugma makahimo og milagro kung ang ubang butang di nakahimo. Ang gugma will penetrate bisan pa sa katong mga gahi kay kasing-kasing. Inga na ang gugma. Love is the evidence of Christianity. Daghay lalis kinsay gitarong, kinsay tama, kinsay naagyod sa tama nga doktrina. Sa ingon sa Bible, John 13:35, and people will know that you are my disciples if you love one another. Love is the best evidence of Christianity. 1 Corinthians 13:13, three things remain: faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Unang ang supremacy sa love. Ang Ginoo sovereign. Sovereign gid ang Ginoo, pero gi-express niya pinaagi sa gugma. Dili pinaagi sa iyang gahom, dili pinaagi sa kahadlok. He express sovereignty. Ma-define ang sovereignty tanawa ang iyang gugma. Diha gyud nato makita. Mo nang diha gyud ang pundasyon. Love established. Then second, we have love exhibited. Exhibited meaning na padayag, na display. Ingon diha sa 1 John 4:9, this is how God showed His love among us. He sent His one and only Son in the world that we might live through Him. Asa kini na padayag, asa kini na kita diha sa ihang anak kang Jesus. Therefore, Jesus, ingon diha sa John 1:14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only, who came from the Father, full of grace and truth. The Word became flesh. Sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kinsa ang Word? Si Jesus Christ. And the Word, di diha, was made flesh. Diha sa Christmas, diha nahitabo ni love personified. Nagsuob ang gugma og tao, nahimong tao. God became flesh, that is incarnation. Sulob siyag tao. Emmanuel, God with us, love with us. Og nakita kini. Ang word is expression sa Ginoo. Pag mo na isulti nako, mo na ang word. Karon nahimong tao, expression sa Ginoo, si Jesus Christ. Personified. Then love displayed. Na-reveal diha kang Jesus Christ. Si Jesus karon mao revelation og unsay tinuod nga gugma. Diha kaniya makita. Sa Old Testament dili pagayod kaayo nila matungkad unsa gyud kining tinuod nga gugma. Kung wa moabot si Kristo, di gyud kaila ang tao unsay tinuod nga gugma. Diha kang Jesus nato makita na-reveal ang gugma sa Ginoo nga klaro gid kaayo sa tanan. Sa iyahang pagkinabuhi, clear kaayo ang gugma sa Ginoo sa iyahang pagkatao. So expression of God Himself na adiha kang Jesus. Jesus is the exhibition of love sa Ginoo ngadto sa kalibutan. Si Jesus nag-show, siya nag-reveal. Ingani ang gugma sa Amahan. Ang makakita ka nako, kakita na sa Amahan. Gusto ka makakita sa gugma sa Ginoo, tanawa ko. O nang love displayed. Si Jesus na-display, na-reveal, na-realize. O na ingon diya sa ikaduha, love explained. Gi-describe yun unsay tinuod na gugma. Diha kaniya nato makita ang description unsa gyud tinuod nga gugma. Ang kalibutan na ay definition sa love. Ang sa una nga mga tawo wa gyud kasabot unsa gyud gugma sa Ginoo. Kasagaran kaniadto sa Old Testament ang masabtan nila sa Ginoo nga God is just. Ang Ginoo di gyud gustog sala. Mao nang makasala ka naa gyud ay consequences, judgment, punishment, mamatay din ang mga tao pag makita nga nay mga nahimong dagko kayong sala. Judgment ang pagtanaw sa Ginoo sa una sa katawhan. Pero karon na explain, this is the love of God. Dapat mao kini ang nasabtan ninyo. Kaya ang mga tao sa kalibutan lain din ilang pagsabot sa gugma. And many still in our society today, nining panahon karon, daghan gihapon dili kasabot unsa gitinud nga gugma. Og atong gigamit na gugma, self-love. Love nga layo kayo relationship o resemblance. Layo kaayog ikumpara sa gugma nga naa diha kang Kristo. Munang si Jesus ang nag-reveal og nag-explain ani nga love. Diha kang Kristo, no one ever loved like Jesus. Walay ikumpara sa gugma nga gipadayag ni Jesus.
iyahang gi-display. Munang kung unsa kalalom kalapad ang gugma sa Ginoo, tanawa si Kristo. Tanawa ang iyahang gugma. Makita gyud ang gugma ni Jesus og sa Ginoo diha sa object. Kinsa ang iyang gihigugma? Ingon diha, for God so loved the world. The world mo na ang iyahang gugma extend to all humanity, humankind. Tanan gyud iyahang gi-offera na ani nga love. Tanan walay gipili niya. Walay gipili nga tao nga di ka pwede sa akong love. Tanan nagpakamatay siya alang kanatong tanan. Walay pili-pili. All are special in His eyes. Ingon diya sa Luke 12:67 nga, what is the price of 5 sparrows? Pila, gamay ra kaayo, 2 copper coins. Pero walay sparrow nga mahulog nga dili kahibalo ang Ginoo. Porapod nga sa tuwa, walay mahulog nga buhok, isa ka buhok nga dili kahibalo ang Ginoo. You are so special. Walay gipili sa kanta ganiha, to the faithful and to the unfaithful. Mao nang we are the apple of His eye. Nga na kadako ang gugma sa Ginoo. Sa object sa iyang love. Mao nang i-describe na mo iyang love, His love is unconditional. Walay kondisyon. Wala siya nag-provide og mga list criteria. Mao ni ang dapat yung humuon ha. Una mo makaangkon sa akong love. Dapat ingani mo. Sa tuwa magkondisyon dapat gwapo ka, dapat butan ka para mahigugma kun nimo. Siya wala. He offers love nga dili ka angayan. Bisag wala kay mabalik sa iya nga gugma. He's not asking for return. Walay kondisyon. Bahalag dili ka mo return. Kita gusto balsan mo nang gusto ta muhatag katura po makabalos kanato. Ingan na ang iyang gugma unconditional. It comes to us in our mess. Ni down gid siya sa atong pagkamagsasala. It meets where we are. Asa man ta? Romans 5:7 ug 8 ingon very rarely will anyone die for a righteous man. Though for a good man someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. Naay magpakamatay kung may kang tao. Posible. Gamay ra po yung pagkamatay sa righteous, pero imposible na magpakamatay sa iyang kaaway. Ingon diha, but while we were still sinners, we are sinners. Pagkamatay sa tuwa, still in the state na ata sa kahimtang nga iya pang kaaway, rebelde, nakapasakit sa iyaha, pero napakamatay siya alang kanato. Unconditional love. He loved even the unlovely. Mo nang mangutana ka sa gugma sa Ginoo, God loves you not because of who you are, but because of who He is. Wala ka gigugma sa imo tungkol kay ikaw, ingana ka, wala. Unconditional kay kung atong basa di ka ngayan. He love ka sa Ginoo because He is love. Siya gugma. O nang why condition. He died for us. Niya also His love is unselfish and sacrificial. Ang gugma ni Jesus gitawag kini sa kalibutan nga foolish love. Foolish pagkaway buot nga gugma. Wala gyud sa prinsipyo na sa kalibutan magpakamatay ka sa imuhang kaaway. Unya, ang prinsipyo ko sa kalibutan, from rags to riches, no? Gikan sa gamay, mudato ka. Dinhi sa iyaha, from riches to rags. Siya naaktanan, pero nahubuan sa tanan, nahimong become poor in order for us to become rich. Inga na ang iyahang gugma kanat. Siya na deprived, siya na undressed, stripped sa iyahang humanity, na strip siya. Nawadaan siya niini, nahimong kabus alang kanato. Foolish love, why buot nga gugma. Pero ang difference sa God's foolishness o sa man's foolishness lahi. Pareha ng man's foolishness. Mayroon ta, nung nahigugma man ka na, nga bugoy man kayo na, asa may padungan na na. Foolish gina nga gugma. Higugma kag bugoy, gangster, foolish. Kay kapaingnan, dautan man. Pero si Jesus, foolish tuod, pero nindot ang padulngan. Sa iyang gihimo kanato nga foolish love. Deliverance from our slavery. Mao nang nindot kaayo ang gugma gyud sa Ginoo. Sacrificial. Foolish love, tanawon, pero the best nga love. Then not only unselfish and sacrificial, but also unchangeable and unending. Di mausab ang gugma sa Ginoo nganhi kanato. Tungod kay siya, dili mausab. Love never fails, never ceases. Mao gid na description sa tinuod na gugma. Bisag unsay mahitabo, si Katniel na usab ang ilahang gugma. Naguli naman pod, no, ambot tinuod ba na. Marites kita tanan ani. Ang love sa Ginoo di mausab bisag unsay mahitabo. Dili mo decrease ang iyang gugma sa imong sala. Dili mo decrease ang iyang gugma sa imong gihimo sa iyaha. Dili pod mo increase ang iyang gugma sa imong kamaayo. Constant ang iyang love always. He will not change. Our evil cannot diminish that love. Our goodness cannot increase it. God doesn't love us less if we fail or more if we succeed. Unay tinuod nga gugma, dili mausab ang iyang gugma. Ani kanato. Why makapildi sa gugma sa Ginoo? Then love expressed.
gipadayag ganiha, gi-explain karon giput into action, gi-express na gyud. Yun sa na paghatag sa Ginoo. Sa atong text sa verse 10, and this is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. Dili na gyud gi-express, I love you, daghay mayon, I love you, pero sa pulong lang. Wa gyud muhimo og aksyon para mapadayag ang iyang dako nga gugma. Dinhi makita asa ni kita sa Ginoo nga gugma diha. And this is love. He sent His Son as an offering sacrifice for our sins. Sa Ginoo, the Father, He sent. Ipadala niya. Sa kang Hesus, iyahang gihatag ang iyang nagpakamatay siya. Aksyon gyud nga nagsakripisyo. He gave up ang iyahang love na express diya sa iyang paghatag. Giving sa Father, giving His Son, sa kang Hesus, giving His life. Munang unsang klase nga giving na extravagantly, lavishly, grabe, sobra nga gugma gyud ang gipadayag sa Ginoo. I-measure nato ang giving, di makita sa kadako sa gihatag, makita pilay na bilin, ma-measure ang extravagant. Kay bisag pobre, ingon ni Jesus kato naghatag nga balo, extravagant. Bisag sentimos lang to yang gihatag, extravagant. Tungod kay ma-measure kung pila ang nabilin sa iyaha. Extravagant tungod kay ingon nato kaniha nga nahimo gid siyang pobre. Ang Ginoo nianhi nahimong tao ug ang una gyud nga iyahang na-experience ang pagkahimong bata. Ponder these things. Tanawa ang bata, 1 month old, unsa ang iyahang kahimtang. Dependent sa mama. Dili kahibalo. Kinahanglan sa proteksyon sa iyang mama. Ang Ginoo nga maalamon kaayo nga natanan sa iyang wisdom nahimong di kabalo, di gani kahibaw mulitok, dili kahibaw mulakaw nga siya ang naghimo sa kalibutan with all His power. Look at that situation. Gihubuan siya ana. Stripped from his power sa iyang posisyon, ni-reduce siya to the level nga limitado. Bata, tudluan pa og lakaw. Lisod una-unaon. He left the splendor of heaven. Ang pleasure dito nga sobra pa sa aircon, karon pasungan siya. Karon sa iyahang papa siya, mama nga pobre, ang karpintero lang iyang ginikanan. Lisod nga environment. Only to provide us a way nga maka-join sa iyaha diya sa iyang gingharian. Munang niyanhi gyud ang kiyon linaog in this sin-fouled world, corrupted world, kanindot taas niya niyanhi ka sa kalibutan nga puno kay sa kalisod. Grabe ang iyahang gi-give up nga pleasure. Grabe ang iyahang gihatag yun, i-give up nga ni kanato. Kita, di gani ta ka give up, maglisod lang gamay, di na kita, no? Pero siya, grabe ang iyahang paghatag. Munang extravagant nga love nga diha makita sa iyahang pag-give, paghatag. Munang Christmas is not about getting, it's all about giving. God is a giver, not a taker. Ingon diha sa James 1:17, every good and perfect gift comes from above. Daghay nagtuo nga ang Ginoo taker, dili always give. Tao ask, more. Ang Ginoo hatag ra gyud. Malipayon siya nga maghatag niya na. Munang giving is what love does. As expression sa iyahang gugma kanato. Kay ingana siya nga klase nga gugma. Ingon diha sa Acts 20:35, in everything I did, I showed you that by this kind of hard work we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. Iya ginang gi-emphasize kani kanato nga it is more blessed to give than to receive. He is not a taker, He is a giver. Wala gingon diha nga it is better. Wala pud ingon diha nga kinahanglan ka muhatag. Wa pud ingon diha God wants you to give. Ang ingon diha it is more blessed. Unsa ang blessedness? Meaning enrich. No, ma-enrich ka, ma-enhance ka sa more of life, more life. Mo nay ingon nga blessed para sa kinabuhi ni Zacchaeus nga gihatag niya iyang katiguynan na enhance ang iyahang life, na enrich siya unsa gitinuod nga kinabuhi. O nang ang Christmas is about give, not more. New. Bagong cellphone, bagong dress, no. This is about giving and it is about compassion. O na ang expression of true love. Labi na sa atong pag-give up, atong paghatag dito gyud sa mga naas pakinahanglan. Ngunang ang paghatag ni Jesus extravagant. Walay return, wala nag-focus sa sarili. Sa tuwa usahay nagid na tong sarili mo nang kita gusto gyud nga kita pod niya. Birthday ta usahay, kita ra mag-birthday. Samo kay nang natay mga joiners. We look always to the interest sa atong kaugalingon, not others, no? Si Jesus para gyud sa uban ng iyang interest. Labi na sa tinuod nga mga nagpagkinahanglan. Then He gives emotionally, full of emotion, full of affection gud ang iyahang paghatag. Sa iyahang pagani sa kalibutan, milagro, pag-heal sa mga disease, pag-cast og mga demons,
compassion. Tanaw niya mga tao nagutom, compassion si Jesus sa feeding of the 5,000. Pag-forgive niya og sin sa paralytic, grabe ang iyang heart na agad din ha. Healing the lepers, the blind, the crippled, grabe ang iyang compassion. By giving Peter that second chance, grabe ang iyang compassion. Nakita sa iyang expression filled with emotion gyud si Jesus. His ministry of love and touch. Love og touch. We give pero why touch? Ang iya gyud love and touch. Tandugon gyud mo nang ang tinuod gyud nga paghatag, the best gift, ang best nga gift kanang gift nga extravagant. Mutuhop gyud, musulod gyud sa kahinagman sa imong nahuna, sa kasing-kasing sa espiritu sa imong gitagaan. Mao na si Jesus Christ nga maghatag. Sulod gyud sa Samaritan woman sa Zacchaeus, ang ilahang heart og soul natandog yun ni Jesus. Ingana ang klase nga giving ang gi-express ni Jesus. And that is true love. O na tinuod nga gugma. O nang love bears all things, believe all things, hope all things, endures all things. Love covers multitude of sin. And then next, second to the last is love experience. Na-explain, na-reveal, na-express ni Jesus, karon na-experiencehan. Kini nga gugma. You can experience this love personally. Na-experiencehan mo personal good. Personal, no? Ikaw gyud mag-experiencehan niya na. Pinaagi kang Kristo, na personal gyud nga na-experiencehan. Tungod kay in the person of the Lord Jesus Christ. Ang gusto sa Ginoo nga imuhag yung ma-feel, ma-taste, ma-smell, ma-dunggan, makita ang kalalom sa gugma sa Ginoo. Gusto gid sa Ginoo ana. Mo nang personal gid ang iyang love para ma-experiencehan gid nimo siya personally. Mo nang nindot kay sa kinabuhi nga ma-experiencehan nimo ang iyang love personally. Daghay nagtuo Ginoo, daghay ingon nahigugma sila sa Ginoo, pero wa gid nila experience ang personal nga love ni Jesus Christ. Kay dako gyud kahusaban sa tong kinabuhi nga personally mo ma-experience ang iyang love. Daghay nakailalang no about God, no about mahitungod sa Ginoo unsa ka maayo ang Ginoo, pero deep inside sa iyang personal diha sa Ginoo wa gid siya katungkad unsa kalalom ang dako nga gugma sa Ginoo kaniya. God wants us to experience His love personally. Dili ma-separate ang experience sa Ginoo ug experience sa iyang gugma. Daghami nga ta kanato experience ako Ginoo sa akong pagsimba karon, pero wa experience sa iyang gugma. His love and experiencing God is inseparable. Experience gani ka Ginoo, mak-experience ka sa iyang gugma. Mao nay kamaturan. Kung di ka ka-experience og gugma, di ka kapasaylo, you overlook the true meaning of Christmas. Mo nang lahi gid ng Christian way nga moingon ka, Merry Christmas. Kaysa wordless nga pagingon, Merry Christmas. Christian way, tuhop gyud sa kasing-kasing nga kaila gyud siya og nasinati ang gugma personal ni Jesus, Merry Christmas. Malipayon din ka kaayo. You can experience love personally and you can experience His love intimately. So close. Gusto gid sa Ginoo nga ang iyang gugma pagpadayag niya madrogi ka sa iya nga moresulta ni nga experience to a deeper intimacy with Him. Kini nga experience mupaingon kanimo nga matandog gid ka ug mo believe ka ug mo accept ana nga love. Pag ma-experience gini mo tinagugma di ka gyud kapugong nga dawaton siya sa imong kinabuhi. Di kay ka kapugong nga isurrender ang imong kinabuhi nga na kaniya to accept that love. O nang kamatuoran diha. Kini nga love mag-draw ka nato nga na sa iya by faith mutuo kaniya ug musalay kaniya. Tungod kay nahigugma siya kanato. You can give up your life kung ang imong gihatagan dako kay gugma sa imuha. Mao na ang kinabuhi nato diha kang Ginoong Hesukristo. And that intimacy will lead to unity. Mahiusa ta diha kang Kristo. Munang ingon diha, I have been crucified with Christ, I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Mao nang kung imo na siyang dawaton sa imong kinabuhi, kay na-experience ka na gugma, mahiusa ka kaniya. And He will live in you. Tinuod gid na nga He came down from heaven, nanaog siya gikan sa langit to live with us so that He can live in us. Dinaog siya aron magkinabuhi kauban nato ug musulod sa atong kasing-kasing. Motong iyong ganiha, Christ is born para makaangkon ta og second birth og diha mahitabo kung imong dawaton si Kristo sa imong kinabuhi, experience nimo ang second birth. Tinuod nga pagkatao pag-usab kay matao siya sa imuhang kasing-kasing. Matao siya sa sulod no sa imong kinabuhi. Tungod kay kung wa siya mulaog, di nato ma-experiencehan personal, di nato siya madawat og dili siya kapuyo sa sulod sa atong kasing-kasing. Mao nang ang intimacy mo resulta gyud nga kita mahiusa kaniya. Sa John 49 atong gibasa ganiha, this is how God showed His love among us. He sent His only Son into the world that we might live through Him. Yani siya ninaog, nikauban nato, namatay, nisulod gani kanato kay atong gidawat aron kita kinabuhi through Him. Kung nasa sa imong kinabuhi karon, you can live through Him. Di ta ka kinabuhi kita lang, we need Jesus. Mao nang kahig
higugma na ta sa dili angay na higugmaon because He lives inside us. Ang atong gugma dili nato ang patibabaw, iyang gugma na ang atong mapadayag ngadto sa mga katawhan. Tungod kay anaa siya sa imong sulod. We can live. Makakinabuhi na ta unsay desire sa Ginoo kanato. Munang masulbad na ang tanang problema, labi na ang sala. Kay makakinabuhi na ta mapildi ang sala. Makakinabuhi na ta nga magmadaugon. Muna ingon diha sa John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Niani siya, ninaog siya, makaangkon ta og full life. A life nga gusto sa Ginoo, nga atong masinati, nga desire sa Ginoo o giplano sa Ginoo before pa kita niabot niyang kalibutana. Life nga full of happiness, joy, fulfillment, satisfaction. Life nga meaningful, victorious, magpadaogon sa mga pagsulay, kalisod, mga temptations. Life nga meaningful, nga puno gayod sa meaning, nga kinabuhi og life nga fruitful, puno sa bunga sa kinaiya ni Kristo. And that is a wonderful life, a bountiful life. Mao na ang resulta kung kita mahiusa kang Ginoong Kristo, kung siya aniana atong kinabuhi. Mao nang there is no way to describe the impact of His indwelling presence. Di gyud ma-explain ang pagani sa Ginoo. Pag-dwell sa Ginoo sa kalibutan, aron mo dwell siya sa atong sulod, sa atong kinabuhi. His indwelling presence empower us to live a fruitful and wonderful life. And lastly, this life must be extended. Sa last nga verse, John 4:11, dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Kung na-experience na nato, nasinati nato, na-express ni Jesus, atong gi-embrace, gidawat nato sa itong kinabuhi, di ginamapugngan to share that love to others. Ihatag, i-share, i-communicate ngadto sa uban. When we accept God's love, we become love. God is love, nasa sa imong sulod, and you become love. And whoever abides in Him like He is, no, mahimong susama kaniya. God is love, and love lives in us. Muna nindot kaya nato tanawon. Munang kung kita nag-experience agad sa gugma, imposible gyud nga dili ka mouli nga i-share that love to others. You experience that, so wonderful. Pagkadako, overflowing. Pag-awas-awas po na ang imong paghatag gugma sa uban. Unang diha gyud makita ang gugma. Diha mo padayag kanto sa uban. It will bridge the gap. Mahimo ginang tulay. Regardless, bisag unsa. Regardless of religion. Regardless kung bisan pa na siya atheist, di mo to Ginoo, ang gugma may panghatag tulay. Nga ma-reach out nato. Nga we can share that love to them. Share that love to others. God truly loves us, and through His love, we can show that love to others. Mo nang how to celebrate Christmas, not secular, but Christian way. It's about the coming of Jesus in the point of history nga nagsugod yun ang solusyon sa tanang problema. Mo nang invitation kanato, ninitag na labi na sa wala pagid kasinati na yung gugma. Kung wa pa ka kasinati, ini nga gugma, this overflowing love, this fullest love, embrace this love. Accept Jesus. Have faith in Him. Entrust, give your life to Him. And you will experience a life that will change you inwardly, and you will change your destiny in the future. Mausab ka. Mausab ang imong kinabuhi. Magmalipayon din ka. You will experience real joy, real happiness, and a life nga victorious. Magmadaogon ka nun na istanay gayon. And also to the believer, how to celebrate Christmas for Christians, sayon ra kayo. Nag-experience ta nga gugma, you have to share that love for others. Labi na kadtong mga lisod higugmaon. Labi na kadtong nagkinahanglan gyud ug gugma. Aron kita mahimo gayong nag-celebrate. Share that love unconditionally, unselfishly, sacrificially, and that is the best Christmas celebration sa atong kinabuhi. Let us pray.